Pakiramdam mo ba parang laging stress ang nananalo? Kahit anong gawin mo para ayusin ang sitwasyon, lalo lang nagkakagulo. Ang totoo, hindi mo kailangang mahigpit na kontrolin ang lahat para gumaan ang buhay. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap, pagiging kalmado at pagtitiwala sa tamang proseso. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga aral ng Stoicism na makakatulong sa iyo para manatiling kalmado. Kahit puno ng pagsubok ang paligid, matututunan mo kung paano ituon ang isip sa mga bagay na kaya mong baguhin at tanggapin ang mga hindi mo kontrolado. Handa ka na bang palakasin ang loob mo at mabawasan ang stress? Tara, simulan na natin. Isang kwentong nakaka-inspire. Si Javier ay isang matagumpay na executive. Laging abala, puno ng meeting at parang may kontrol sa lahat. Sa paningin ng iba, siya ang taong palaging may sagot. Pero sa likod ng kanyang tagumpay, hindi niya napansin na unti-unti na siyang nauubos ng stress. Isang araw, habang nasa gitna ng isang mahalagang presentation, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Nakatingin sa kanya ang buong team. Pero pakiramdam niya ay parang nakulong siya sa sarili niyang katawan. Isang matinding panic attack ang tumama sa kanya. Sa sobrang takot, isang kaibigan ang nagpayong lumayo muna siya sa trabaho. Napilitan siyang pumunta sa isang maliit na cabin sa kabundukan. Walang email, walang meeting, walang ingay ng lungsod. Sa unang mga araw, hindi siya mapakali. Ano na kaya ang nangyayari sa opisina? Baka may mali akong hindi naasikaso. Pero habang lumilipas ang oras, may natutunan siyang mahalagang aral. Naalala niya ang sinabi ni Marcus Aurelius. Tanggapin mo ang lahat ng nangyayari, kahit hindi ito ayon sa plano mo. Doon niya naunawaan. Hindi niya kailangang kontrolin ang lahat para gumanda ang buhay niya. Nang bumalik siya sa lungsod, mas naging mahinahon siya. Mas binigyan niya ng oras ang sarili at pamilya. At ang nakakagulat, mas gumanda pa ang takbo ng kanyang negosyo. Ngayon, tanungin kita, ilang beses mo nang naramdaman ang bigat ng stress na hindi mo mabitawan? Baka panahon na para subukan mong mag-relax at hayaang dumaloy ng natural ang buhay. Una, matutong bumitiw at mag-relax. Isipin mong nasa dalampasigan ka at may hawak kang buhangin. Kapag hinigpitan mo ang hawak, mas mabilis itong dumudulas at natatapon. Ganon din ang buhay. Kapag pilit mong kinokontrol ang lahat, mas lalo ka lang napapagod at nawawalan ng kapayapaan. Maraming tao ang iniisip na ang pagiging sobrang tutok sa lahat ng bagay ang susi sa tagumpay. Pero sa totoo lang, ang tunay na kontrol ay hindi sa paghigpit ng hawak, kundi sa kakayahang hayaang dumaloy ang mga bagay ng natural. Iyan ang turo ng mga Stoic. Hindi mo hawak ang lahat ng nangyayari, pero hawak mo kung paano ka tutugon dito. Paano mo masisimula ng pagbitiw at pag-relax? Subukan ang 3 simpleng paraan na ito. Write and release. Isulat sa papel ang mga bagay na bumibigat sa isip mo. Huwag isipin kung tama o mali, basta isulat mo lang. Pagkatapos, lukutin ito, itapon, o sunugin kung ligtas. Isa itong simbolo ng pagpapalaya mo sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. The red light pause. Kapag may nangyaring hindi mo gusto, bago ka mag-react, huminga ng malalim. Inhale ng 4 na segundo, hawakan ng 2 segundo,
at exhale ng 6 na segundo. Makakatulong ito para hindi ka padalos-dalos sa mga desisyon. Create empty spaces. Maglaan ng 15 minutong pahinga araw-araw nang walang ginagawa. Iwasan ang cellphone o TV. Mas mabuting magmuni-muni lang o tingnan ang paligid. Sa katahimikan, lumilinaw ang isip. Tandaan, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat para maging maayos ang buhay mo. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay ang bumitiw, mag-relax, at hayaang dumaloy ang lahat sa tamang direksyon. Pangalawa, simula ng araw ng malakas. Napansin mo ba na may mga araw na parang ang gaan ng lahat? Ang trabaho mo ay tuloy-tuloy at pakiramdam mo ay ang dami mong nagagawa. Pero may mga araw din na parang sablay lahat, puno ng stress at wala sa ayos. Ang sikreto, kung paano mo sisimula ng umaga, ganun din ang magiging daloy ng buong araw mo. Ayon kay Seneca, isang Stoic philosopher, mahalaga ang paggising ng may kalmadong isip. Hindi siya agad sumasabak sa mga problema. Nagninilay muna siya bago magsimula. Binibigyan niya ng oras ang sarili upang mag-isip kung paano haharapin ang araw, imbes na agad magmadali sa mga gawain. Pwede mo rin itong gawin sa simpleng paraan. Narito ang 3 madaling gawain para masimulan ang araw ng maayos. 3 deep breaths. Pagkagising, bago bumangon, huminga ng malalim ng 3 beses. Inhale ng 4 na segundo, hawakan ng 2 segundo, at exhale ng 6 na segundo. Makakatulong ito para magising ka ng kalmado at handa sa araw mo. Uplifting music. Iwasan agad ang cellphone o balita na posibleng magdala ng stress. Mas mabuting makinig ng musika na nagbibigay ng sigla. Isang kanta na magpapagaan ng pakiramdam mo at magbibigay ng energy. Set an intention. Bago simulan ng mga gawain, magtakda ng simpleng layunin para sa araw mo. Hindi kailangang mahirap. Pwedeng tatapusin ko ang isang mahalagang gawain o mas magiging pasensyoso ako ngayon. Maliit lang ang mga hakbang na ito, pero malaking tulong para maging maayos ang takbo ng iyong araw. Ikaw ang may kontrol kung paano mo sisimulan ang bawat umaga. Kaya gawin itong positibo at makikita mong mas magaan at mas masaya ang magiging araw mo. Pangatlo, ang iyong isip ang pinakamalakas mong kakampi. Isipin mo ang isang puzzle na kalat-kalat ang piraso. Hindi mo makita ang buong larawan. Ganon din ang ating isip kapag puno ng alalahanin at stress. Kapag magulo ang pag-iisip, mas mahirap hanapin ang tamang solusyon. Isang magandang halimbawa nito ay si Chesley "Sally" Sullenberger, ang piloto ng Miracle on the Hudson. Habang lumilipad ang kanyang eroplano, biglang tumama ang isang grupo ng mga ibon sa makina. Dahilan para ito'y tumigil sa pag-andar. May ilang segundo lang siya para magdesisyon kung paano maililigtas ang 155 na pasahero. Sa halip na magpanik, nanatili siyang kalmado at ginamit ang tamang pag-iisip. Dahil dito, naipalapag niya ng ligtas ang eroplano sa Hudson River at nailigtas ang lahat ng sakay nito. Ang kwento ni Sally ay nagpapakita ng turo ni Epictetus. Hindi ang mga pangyayari ang nagpapahirap sa atin, kundi ang iniisip natin tungkol sa mga ito. Ibig sabihin, hindi ang mismong problema ang nagpapahirap sa atin, kundi kung paano natin ito tinitingnan. Kaya para mapanatiling malinaw ang iyong isip, subukan ang mga simpleng hakbang na ito.
Ilista ang mga iniisip mo at paghiwalayin ang mahalaga sa hindi. Alamin kung alin ang kaya mong solusyonan ngayon at alin ang hindi mo kontrolado. Huwag subukang ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Mas epektibo ang pagharap sa mga problema ng isa-isa. Maglaan ng oras para sa katahimikan. Kahit 5 minuto lang ng pagninilay bawat araw. Makakatulong ito para luminaw ang isip mo. Kapag natutunan mong ayusin ang iyong pag-iisip, mas madali mong makikita ang tamang sagot sa anumang sitwasyon. Ang iyong isip ang pinakamalakas mong sandata. Panatilihin itong malinaw at walang problemang hindi mo kayang lampasan. Pang-4, gawin ang lahat ng may kalmado. Napansin mo ba kung paano laging nagmamadali ang mga tao? Lahat gustong matapos agad. Trabaho, gawain sa bahay, kahit pagkain. Pero ano ang madalas na nangyayari? Mas maraming mali, mas maraming stress. Kapag nagmamadali, nawawala ang tamang direksyon at mas nagkakagulo ang mga bagay. Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, ang isip ay parang tubig. Kapag tahimik, mas malinaw. Kapag nagmamadali ka, parang alon sa dagat ang isip mo. Magulo at walang linaw. Pero kapag kalmado ka, mas madali mong makikita ang tamang landas. Kung gusto mong maging mas maayos at hindi laging nagmamadali, pero walang natatapos, subukan ang mga simpleng paraan na ito. 2-minute pause. Bago simulan ng kahit anong gawain, huminto muna saglit. Huminga ng malalim at ituon ang isip sa ginagawa mo. Para itong reset button para maiwasan ang padalos-dalos na kilos. One task at a time. Maraming nagsasabing kaya nilang gawin ang maraming bagay ng sabay-sabay. Pero mas epektibo ang mag-focus sa isa muna bago lumipat sa iba. Mas mabilis mong matatapos ang trabaho kung isa-isa mong ginagawa. Enjoy the process. Hindi lang tungkol sa resulta ang buhay, kundi pati sa kung paano mo ito narating. Kapag hindi ka nagmamadali, mas nagiging maayos at mas masaya ang ginagawa mo. Ang pagiging kalmado ay hindi pagiging mabagal, kundi pagiging maingat. Hindi ito pagtigil sa paggawa, kundi paggawa ng tama at nasa tamang oras. Kaya imbes na makisabay sa pagmamadali ng iba, subukan mong bagalan at mag-focus. Baka doon mo makita ang tamang direksyon sa buhay. 5, maging mapagpasalamat sa kung ano ang meron ka. May isang magsasaka na laging nagrereklamo sa kanyang maliit na bahay. Lagi niyang iniisip, kung mas malaki lang ang bahay ko, mas magiging masaya ako. Dahil dito, lumapit siya sa isang matalinong matanda para humingi ng tulong. Ngunit sa halip na direktang sagot, sinabi ng matanda, "Dalhin mo sa loob ng bahay ang iyong mga manok." Nagduda ang magsasaka pero sinunod niya ito. Kinaumagahan, bumalik siya at nagreklamo, "Lalong sumikip ang bahay ko." Sabi ulit ng matanda, "Ngayon, ipasok mo naman ang iyong kambing." Sinunod niya ito pero lalo siyang nairita. Sa pangatlong araw sinabi ng matanda, "Ngayon, ipasok mo ang iyong baka." Hindi na nakatiis ang magsasaka at bumalik siya sa matanda. Galit na galit. Sa huli, sinabi ng matanda, "Ngayon, ilabas mo silang lahat." Pagbalik niya sa bahay, napansin niya na parang lumuwag ito. Hindi naman lumaki ang bahay niya, pero nagbago ang kanyang pananaw. Sabi nga ni Seneca, walang mas marangal pa sa pusong marunong magpasalamat. Kung gusto mong matutong pahalagahan ang kung anong meron ka,
Subukan ang mga simpleng hakbang na ito. Isang beses sa isang linggo, isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangang malaki. Kahit simpleng bagay tulad ng masarap na almusal o magandang pag-uusap. Isipin kung paano ito nakakatulong sa iyo. Halimbawa, paano nakatulong ang isang mabuting kaibigan sa iyong buhay? Mas madalas kang magpasalamat. Mas maraming biyaya ang pumapasok sa buhay mo. Kapag natutunan mong pahalagahan ang meron ka, mas dadami ang magagandang bagay na darating sa iyo. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang wala ka, kundi sa pagtanggap at pagpapahalaga sa kung anong mayroon ka ngayon. Pang-6, lumayo sa ingay ng mundo. Napansin mo ba kung gaano karaming ingay ang nasa paligid natin araw-araw? Mga notification, social media, balita, at iba't ibang abala. Lahat sila gustong makuha ang atensyon mo. Dahil sa dami ng impormasyong natatanggap natin, minsan hindi na natin marinig ang sarili nating isip. Sabi ni Epictetus, ang tunay na malaya ay yung kayang pag-isipan ng malalim ang kanyang buhay. Kung palagi kang abala sa panunood ng buhay ng iba, sa pag-check ng cellphone mo kada minuto, at sa pagsunod sa kung ano ang nauuso, paano mo malalaman kung ano talaga ang gusto mo sa buhay? Kailan ka maglalaan ng oras para sa sarili mong pagninilay? Kung gusto mong luminaw ang iyong isip, subukan mong lumayo sa ingay ng mundo gamit ang mga simpleng paraang ito. No notification hours. Pumili ng oras kung kailan ka lang titingin sa cellphone mo. Halimbawa, bago magsimula ang trabaho at bago matulog sa gabi. Sa ganitong paraan, hindi ka na maaabala ng sunod-sunod na tunog ng notifications at mas makakafocus ka sa mas mahahalagang bagay. Time in nature. Maglaan ng 10 minutong tahimik na oras sa labas, sa parke, sa hardin, o kahit sa tapat ng bahay. Iwasan ang cellphone, makinig lang sa tunog ng paligid. Ang kalikasan ay may kakayahang pakalmahin ang isip at ipaalala sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga. Sa sobrang dami ng ingay sa mundo, madalas nating nakakalimutan ang halaga ng katahimikan. Subukan mong lumayo sa mga abala, kahit sandali. Baka sa katahimikan mo, makita ang sagot na matagal mo nang hinahanap. 7, pahalagahan ang mahimbing na pagtulog. Isipin mo ang cellphone mo. Kapag 10% na lang ang battery, bumabagal ito, hindi na gumagana ng maayos, at malapit nang mamatay. Ganon din tayo kapag kulang sa tulog. Paano mo magagawa ng maayos ang mga gawain mo kung pagod na pagod ka? Ayon sa agham, ang pagtulog ay hindi lang basta pagpapahinga. Nililinis nito ang ating utak. Habang natutulog tayo, tinatanggal ng utak ang stress at inaayos ang ating memorya at emosyon. Kaya kung madalas kang puyat, hindi lang pagod ang mararamdaman mo, mas mahihirapan ka din mag-isip ng malinaw. Kahit si Marcus Aurelius, isang makapangyarihang emperador, ay hindi pinapabayaan ang kanyang pagtulog. Alam niya na ang sapat na pahinga ay kasing halaga ng paggawa ng matatalinong desisyon. Dahil paano ka makakapag-isip ng tama kung kulang ka sa tulog? Para mas gumanda ang iyong tulog, subukan ang mga simpleng gawain na ito bago matulog. No screens 30 minutes before bed. Huwag muna gumamit ng cellphone, TV o laptop bago matulog. Sa halip, magbasa ng libro o magsulat sa journal para mapayapa ang isip mo. Set your intentions. Bago matulog, isipin ang gusto mong gawin kinabukasan. Halimbawa, magiging mas maayos ako sa trabaho o
Gagawin ko ang best ko bukas. 5-minute deep breathing. Humiga, pumikit, at huminga ng malalim sa loob ng 5 minuto. Makakatulong ito para kumalma ka at mas madaling makatulog. Huwag balewalain ang tulog. Ito ang paraan ng katawan at isip mo para mag-recharge. Kapag nakakuha ka ng sapat na pahinga, mas magiging malinaw ang isip mo at mas madali mong mahaharap ang anumang hamon sa buhay. Pangwalo, yakapin ang kabiguan. Alam mo bang aksidente lang ang pagkakagawa ng post-it notes na gamit natin ngayon? Noong 1970s, isang scientist mula sa 3M na si Spencer Silver ang gustong gumawa ng super strong adhesive. Pero sa halip na malakas na pandikit, ang nagawa niya ay isang mahina at madaling matanggal. Sa una, inakala nilang isang malaking kabiguan ito. Pagkalipas ng ilang taon, ginamit ito ng isa pang scientist na si Art Fry para gawing madaling matanggal na bookmark. Dito ipinanganak ang post-it notes. Isang bagay na nagmula sa pagkakamali, pero ngayon ay gamit ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Sabi nga ni Epictetus, hindi ang kabiguan ang nagpapahina sa iyo, kundi ang takot mong harapin ito. Hindi ang pagkakamali ang hadlang sa tagumpay, kundi ang takot na subukan ulit. Kapag natatakot kang mabigo, hindi ka rin susubok, kaya hindi ka rin lalago. Kaya sa halip na iwasan ang kabiguan, tanggapin mo ito bilang bahagi ng proseso. Narito ang ilang simpleng paraan para matutong harapin ang kabiguan. Huwag laging hanapin ang perpekto. Mas matututo ka kung hindi ka takot magkamali. Hindi kailangang perpekto ang lahat bago ka magsimula. Mas mahalaga ang pagsubok at pagkatuto. Gamitin ang pagkakamali bilang hakbang patungo sa tagumpay. Ang bawat kabiguan ay isang lesson, hindi katapusan. Ang mga matagumpay na tao ay nabigo rin, pero hindi sila sumuko. Huwag kang manatili sa nakaraan. Hindi ka na yung taong nagkamali noon. Ngayon, may bagong pagkakataon kang magsimula at itama ang mga bagay. Huwag matakot sa pagkakamali. Minsan, ang mga maling hakbang ang siyang nagtuturo sa atin ng tamang direksyon. Pansyam, i-visualize at gawing totoo. Isipin mong nasa loob ka ng isang sinehan. Habang bumubukas ang screen, napagtanto mong ikaw ang bida sa pelikulang ito. Pero hindi lang basta bida, ikaw rin ang direktor. Ikaw ang may hawak ng kwento at may kontrol sa magiging takbo nito. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang gusto mong mangyari sa pelikula ng buhay mo? Sabi ni Seneca, walang direksyon ang taong hindi alam ang gusto niyang marating. Kung hindi mo alam ang gusto mong makamit, paano mo ito maaabot? Dito pumapasok ang visualization, ang paggawa ng malinaw na larawan sa isip kung ano ang gusto mong marating sa hinaharap. Maraming matagumpay na tao ang gumagamit nito para matulungan silang gawing totoo ang kanilang mga pangarap. Narito ang ilang paraan para epektibong ma-visualize ang pangarap mo. 5-minute mental rehearsal. Isipin ang buhay na gusto mong makamit sa loob ng 5 minuto araw-araw. Damhin ito na parang nangyayari na. Sino ang kasama mo? Ano ang pakiramdam mo? Paano mo naabot ang tagumpay? Write it in present tense. Isulat ang pangarap mo na parang natupad na ito. Halimbawa, may sarili akong negosyo kung saan masaya akong ginagawa ang gusto ko. Kapag isinulat mo ito na parang totoo na,
mas madaling maniwala at kumilos para makamit ito. Make it enjoyable. Huwag pilitin ang visualization. Gawin itong relaxing na habit. Pwede habang nakikinig ng musika o nasa isang tahimik na lugar. Kapag malinaw sa isip mo ang gusto mong marating, mas madaling makita ang tamang paraan para makarating doon. Simulan mong i-visualize ang tagumpay mo. Baka mas malapit ito kaysa sa inaakala mo. 10. Magtiwala sa kung ano ang darating. Isipin mong nagtanim ka ng buto ng karot. Araw-araw mo itong dinidiligan at inaalagaan. Pero makalipas ang ilang linggo, wala kang nakikitang dahon o bunga. Nakakainip, di ba? Pero ang hindi mo nakikita ay ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Unti-unting lumalalim ang ugat at lumalakas ang halaman. Hindi mo pakita ang resulta, pero may nangyayaring progreso. Ganon din sa buhay. Minsan, ginagawa mo na ang lahat ng makakaya mo, pero parang walang nangyayari. Pero hindi ibig sabihin na wala kang nararating. Kailangan lang ng tiyaga at tiwala sa proseso. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kalikasan ay hindi nagmamadali, pero natatapos ang lahat. Walang punong lumalaki sa isang gabi. Walang tagumpay na bigla ang dumarating. Lahat ng bagay ay may tamang panahon. Kaya imbes na mainip at mawalan ng loob, matutong maghintay at magtiwala. Narito ang ilang simpleng paraan para magkaroon ng tamang pag-iisip habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Huwag masyadong mag-alala. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Sa halip na isipin ang mga bagay na wala kang magagawa, pagtuunan ng pansin ang kaya mong gawin ngayon. Gamitin ang affirmation na ito. Ginagawa ko ang parte ko. Ang iba ay darating sa tamang oras. Ulitin ito araw-araw. Maging sigurado na ang sipag mo ngayon ay may magandang resulta sa hinaharap. Huwag mawalan ng pag-asa. Kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, may nangyayaring progreso. Magpatuloy ka lang. Darating din ang tamang panahon para sa iyo. Ngayon, alam mo na ang tunay na lakas ay hindi sa pilit na kontrol, kundi sa kakayahang manatiling kalmado, maingat at may tiwala sa proseso. Kapag natutunan mong bumitaw sa mga bagay na hindi mo hawak at ituon ang isip mo sa tamang direksyon, mas gagaan ang buhay mo at mas mabilis mong maaabot ang gusto mo. Gusto kong marinig ang iniisip mo. Mag-comment sa baba. I relax and attract what I desire. Ipakita natin na kaya nating mamuhay ng may kalmado at kumpiyansa. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod pang Stoic Insights. Panoorin ang susunod na video para sa mas marami pang aral kung paano palakasin ang iyong isip at loob. Hanggang sa muli, manatiling kalmado, maging matatag, at isabuhay ang Stoic Mindset.